guys! Welcome to Miyagawa Morning Market! Super random na mga binibenta nila, to be honest. Hello! One premium sushi please. Alcohol 16%, just colored. We're here na guys sa Shirakawa-go area. Ayan na. May bawal tumawid, ganon. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, dito sa vlog na to, tayo po ay pupunta sa Shirakawa-go and Takayama from here sa Nagoya. And ngayon, lumabas na tayo sa ating hotel. And ito pong hotel na to, ang ating hotel is Travelodge Nagoya Sakae. So if ever, kung hindi nyo pa napapanood yung hotel and room tour dito, panoorin nyo lang yung episode 1 ng Japan series natin ngayon. Okay? So ngayon, let's go po sa Nagoya Station because nag-book tayo ng tour. So, yung link ng tour, if gusto nyo ma-experience at kung magugustuhan nyo din ang experience na ipapakita natin sa inyo sa vlog na to, feel free to book it through the link below. Ilalagay ko dyan para same tayo ng tour operator. Bali, ayan guys, nabook natin yung tour na to sa halagang 4,148.7 pesos. So basically, ang tour na binook natin, Takayama and Shirakawa-go day tour with Hida beef lunch. And merong mga option naman na walang lunch if ever kung gusto nyong mas mura. Ito guys yung price kapag ka without meal. So 3,962 lang siya. So kunyari naman, vegetarian oden lunch naman, 3,500. Kung Hida pork naman is 4,038 at kung Kobe Wagyu beef lunch naman is 4,304. Naglalakad tayo ngayon papunta sa Fushimi Station and one stop away lang naman yung Nagoya Station, then maglalakad tayo papunta sa Nagoya VIP Lounge. This is what it looks like guys kapag ka 6:43 AM. Ayan. So kaya 6:43 tayo umalis ngayon. Actually mga 6:40 tayo lumabas doon sa ating hotel room is because ang atin pong pick up time is 7:50 AM. Diba? Like sakto lang siya kasi madali lang naman puntahan yung pick up location. Nasa Google Maps naman. Hindi ka na mahihirapan pa mag-navigate tulad dun sa meron tayo sa Tokyo part meron tayong mga tours doon, yung Mount Fuji, ganyan. Yung mga ibang pick up location kasi guys, nasa loob ng building, tapos may parking kunyari sa second floor, ganyan. So magda-navigate ka pa sa loob ng building. Pero ito, mismo parang naka-separate siyang ganyan. So, madaling lakarin. Also, habang fini-film guys natin tong video na to, happy 91,000 subscribers po sa inyong lahat. O, diba? Whew, congratulations to all. Hala guys, sarado dinaanan natin na train station, entrance, exit. Hanap tayo ng iba. Yay! Ayan, we can go down na. Hala, bakit mga sarado? Gets ko na kasi hindi naanan natin Fushimi Underground Shopping Street. So yung mismo shopping street yung sarado. So kinakailangan nating magpunta doon sa talagang actual entrance ng train station. Pero sa dami ng dinadaanan natin na stoplight ay nahihinto tayo. Di naman pwedeng hindi sumunod guys. Dito super strict yung ganyan. Okay, hindi ito tulad ng Philippines. And might as well sa Philippines din naman, kailangan din namang sumunod. Kaya lang dito, alam niyo yun, napakadisiplinado ng tao dito sa Japan. Like literally, yun yung isa sa mga personally hinahangaan ko sa kanila dito. Like lahat sila. Merong mga ilan-ilan, tulad kanina, tinitignan ko si Lolo. Dumaan siya, nakastop pa. Sabi ko ito actual guys na train station entrance exit sarado. Ito yung isa sa pinaka-exit na pinuntahan natin. So mag-try pa tayo ng isa pag wala guys. No choice tayo, mag-Uber tayo going sa mismong location. Guys, andito na ngayon tayo sa Nagoya Station. So, lakarin natin. Pumunta there. 10 minutes lang. Abot tayo. Maaga pa. Ito na guys. Nakalabas na tayo sa Nagoya Station. Naglalakad na tayo papunta sa ating pick-up location. Also guys, share ko lang din. Hindi pa tayo nakakakain dito ever sa Denny's Coffee and Restaurant. So, kanino ko ba ito nakita? Kila Chop Explorers ata. So, if ever guys, supportahan nyo sila. Ilalagay ko dito yung screenshot ng kanilang YouTube channel. One of the best
travel content creators, 2-1. Kasi duo sila eh. So, kayo na bahala mag-isip. So, basta ganun guys, ang galing nila. Then, gumawa ng travel vlogs. They need support din. They need, ano ba tamang term? Tawag doon? Deserve nila yun. Deserve nila ng support din. Ito guys, ayun na yung bus natin. I think yun, Shirakawa-go and Takayama. So, since maaga pa, huwag na muna tayong pumasok. Mag-check muna tayo dito sa Lawson since may Lawson sa harap. Ayun guys, ganito ang meron sila dito. So, ito parang counterpart ng Famichiki nila. So, magkano siya? 259 yen. And this one, karage, 278 yen. Kung medyo spicy gusto nyo, 278. Fried horse mackerel, 190 yen. Ayan. Ano bang ating kakainin? Fried squid or ito na lang siguro kasi we need to drink medicine, or ito na lang ating favorite na tuna mayonnaise. Sige, ito tayo. Ayan lang. And also share ko lang sa inyo yung mga ibang tinda dito. Yan, kung gusto niyo ng mga tinapay, pwede kayo bumili red bean paste and butter toast. Ano siya, 138 yen. Butter brioche croissant, 160 yen. Nitingin tayo ng tinapay pa na lang. Buti na lang guys, may eating space dito sa Lawson dito. And ito yung binili natin. So pang mamaya natin panghahali, tinapay. Tapos ito yung atin ngayong breakfast. Itong corn dog, itong tuna mayonnaise. May binili din tayong water. Ayan. And also, ito din, chicken. Mayroon din silang ganito para sa corn dog. Ito yung sikat sa TikTok. Yung gaganunin mo lang lalabas na. Okay? And also, dyan lang ang ating pick-up location. We're here na guys sa Nagoya Station VIP Liner Bus Stop. Ito siya. So makikita niyo siya sa voucher kapag kasaklok binili nyo. And ayun yung Lawson, no? Hindi ko nakita at di ko napansin na meron palang Lawson dito din sa picture. Ayan. Ito guys yung pinaka-itinerary natin. So morning market at Takayama. Takayama muna yung first. Then may lunch. Ayan, Minshuku, Koshiyama. Ayun yung lunch natin. And also, pinakahuling stop natin is yung Shirakawa-go. Sana lang sa Shirakawa-go, meron kahit paano tayo maabutang snow. Kahit hindi snowfall, okay lang naman. Bonus na lang ni Lord kapag ka nagka-snowfall sa punta natin, di ba? Pero sana may snow. Pero kasi parang may nakita akong TikTok video na may recent post siya, expectation versus reality. Yung ganitong date, like February 23 kasi ngayon. So parang snow na lang nakumpol, pero wala na nung talagang super kapal. So guys, dumating na yung tour guides. So madaming tour guides. Iba-iba pala ng bus, depende kung anong lunch yung kinuha mo or kung walang lunch. So tayo, with lunch yung atin. So bus number 3 na assign sa atin. And ito, ayan, meron ditong sticker na binigay. Thank you so much! So ito, bus number 3. Dito tayo. Merong assigned seat dito. Ang ganda naman na doon tayo na-assign mismo sa likod ng tour guide. Guys, may assigned seat Hindi siya free seating. So guys, nakasakay na tayo. And itong bus na to, ito yung bus na walang lunch. So, napakadami natin nakitang Pinoy. So, shout out po sa mga Filipino dyan. Nakasabay natin. So, sila, most of them is andun sa kabilang bus kasi wala silang lunch. Pero may Pinoys din tayo nakasama dito. Families naman yun nandito sa atin. So, if ever, para maire-record ko sa inyo. So far lang naman, kung gusto niyo ng less hassle na yung hindi na kayo maghahanap ng kakainan doon, yung may lunch yung kunin nyo, okay? Pero kung gusto nyo nung meron kayong specific restaurant na kakainan doon, meron kayong tina-target, yung isang option yung puntahan nyo, okay? Yun yung i-book nyo. So guys, nandito na ngayon tayo sa destination. So, binigyan tayo ng map. And ito yung bus stop. Ayan. Bali 1 hour and 30 minutes tayo dito sa Takayama area. Okay, so hanggang 11:50 tayo dito. So, ngayon po is 10:25. Binigyan naman tayo ng mahaba-habang time. Then dito naman sa Google Maps, tuloy, dito sa mapa na binigay sa atin, nakaikot naman yung mga tourist spots na meron dito. So, pwedeng sumunod kayo sa tour guide. Though tayo, ang gagawin natin, mag-explore tayo para mas mabilis nating mapuntahan lahat. Kasi usually nag-iintayan pag ganun eh. Wow! Ito guys ang itsura ng Takayama.
Alam niyo, it's giving Kyoto vibes. Yung nilalakaran natin dun sa mismong, yung shopping street, ganun. So this one guys is located sa Gifu Prefecture. Lalagay ko dito yung mapa para ma-visualize nyo. Actually, yung other name nito ng Takayama is Hida Takayama kasi located itong lugar na to sa Hida province. At ang sikat po dito is ang Hida beef, which is yung lunch natin later. And yung Hida beef na yon, pwede din kayong kumain ng Hida sushi. So nakatap doon sa mga usual na parang snack here. So, check natin kung meron tayong makikita mamaya at makakainan din nun para yun ang ating cute-cute lang na bite pieces. Ayan, sinusunod natin Google Maps para sa una nating stop sa Miyagawa Morning Market. So, sa mga tao dyan na mahilig magkape, meron dito ang coffee 550 yen. Kasi I know guys, some of you hindi nagpa-function ng walang kape. May mga friends akong ganun. And even yung father ko ganun din, mahilig sa kape. Kaya kayo, kung yan iniisip niya meron dito. Ito. Hida beef nigiri. 2 pieces, 900 yen. Meron sila. Papakita ko sa inyo. Ay, itsura. Tanan! Hida beef nigiri. Ito pa. Hida beef sushi. Hindi pala nakafocus ito guys. Hida beef sushi. Dito tayo guys dumaan. Sa mga ganitong itsura. Parang mas nakakakalma siya. Kasi merong other way dun eh. Meron ding way dito. Sabi ni Google Maps, magtiwala tayo kay Google Maps. And also, malamig dito ngayon 11 degrees Celsius siya. Plus, guys, kung pupunta kayo dito ng mga bandang winter part, mas malamig siguro feeling ko because of nakapaligid dito yung Japanese Alps. And wait, pumukaw sa atensyon natin itong ang linis ng kanal nila. Grabe yung kanal, oh. Alam nyo, mayroon tayong napapanood sa TikTok. Like, merong kanal dito na merong koi fish. Gusto ko na kanal yung hinahanap natin, no? Ayan, dito tayo. At least tahimik siya. And alam nyo, kung into festivals kayo, meron Takayama festivals na sabi ng tour guide natin, ginaganap daw siya tuwing spring and autumn. So, if ever, kung mahilig kayo sa festivals, yun nga lang for sure, madaming tao dito nun. Lalagay kayo travel dates dito. I mean, kung kailan siya ginaganap, pwede nyo itapat yung pagpunta nyo. Guys, welcome to Miyagawa Morning Market. Ayun siya. So, bukas siya from 7 a.m. to 0:00 p.m. Yung kasi nakalagay. Pero, ayan, 8 a.m. nagbubukas naman pagka winter. Ayun, may snow dito. O, diba? Gusto ko yung sumilip talaga tayo dito. Ay, ban 1 hour and 50 minutes na nga, 1 hour and 30 minutes na nga lang kayo dito. Sumisilip ka pa sa mga, river. Ito yung sinasabi nila na bridge na picturean daw. This one. Tapos yung morning market. So, ito guys, Miyagawa Market is, other name nito is Miyagawa Asaichi. So, ang mga binibenta dito so far na nakikita natin is mga ceramics, mga vase, mga parang noodles, mga naka-vacuum sealed naman sila. So, parang I think, pwede nyo siyang iuwi. Garlic, 540 yen. Ayan, din nagbibenta din sila dito ng dilis. Laki ay ba ng dilis na yan? Pero parang dilis naman, no? 620 yen. Ng saging, 250 yen. Ito yung mga, 7 spice. 120 isa. 120 yen isa. Yan siya. Ito yung mga, kinakain natin pag nasa Yoshinoya, Matsuya, ganon. Yung nasa lalaganan. 120 yen. May cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, and so on. Kunijiro. 1,113 yen. I think first soup siya. Ayan ang first soup. Number 1 popular. Oh my god guys, favorite natin to. Mushroom. 1,100. So meron silang yung luto na. Skin cream. Super random na mga binibenta nila, to be honest. Ito din. Meron din ganyan. My favorite chips. Spicy rice crackers, wasabi flavor. My favorite chips. Buy 5, get 1 free. Ay, ngayon lang tayo nakakita ng ganyan dito. Galing, Philippine peso. Tapos may Thai baht. Ginger sembe. Yan. Alam nyo, nung nagre-research tayo about this place,
Sabi nga na nagbebenta daw dito ng vegetables. Kasi kung ano guys yung sinasabi ko sa inyo, na-research na natin yun ahead of time. So in-expect kami vegetables tayo dito makita. Alam, kayo nakita gulay. Prutas, yes. Vegetables, wala. And ang sabi din is, yung mga vegetables na binibenta daw dito is galing daw siya sa mga nearby provinces na farms. Farms sa provinces, ganun. So far, wala naman tayo nakikita. Hey guys, nagbibenta din sila dito ng matcha sponge tea. So, 350 yung ganito. 350 yan. 8 pieces. 13 pieces, 500 yen. Ganon siya. Ganon yung itsura if ever you want to eat. Dami nakapila dito para sa kwasan kay Andersen. Yung nakakita sa atin nanonood ng vlog. Thank you so much po for watching. Ayan, meron din dito mga shops na yun talagang may store. Pwede kayong pumasok guys. Ayan guys, meron na tayo nakita mga sili, tapos mga ibang vegetables actually, pero dried. Alam niyo yun, dried yung mga nakikita natin. Ganun siya. Ngayon guys, nagpupunta tayo sa mga old private houses na nakalagay dito sa map. Check natin. Pero I think parang mga ganitong vibe din yun. Pero baka mas magaganda and mas traditional looking. Pero guys, ang ganda no? Like super simple lang ng mga bahay na to pero gandang-ganda ko. Kasi to be honest, iba-iba naman talaga ng architecture. Bawat lugar sa buong mundo. Iba yun sa Pilipinas noon, iba yung sa Pilipinas ngayon. Pero aminin nyo, sa Pilipinas, usually yung mga bahay sa probinsya or even siguro sa Metro Manila, hindi ko sure sa mga residential area, favorite color nila yung, ano tawag doon? Medyo mag-green-green color. Medyo mag-green-green color. Lalagay ko dito yung picture, ha? If ever, mag-a-agree kayo sa akin for sure. Parang ganitong kulay. Parang ganitong kulay. Favorite color yan sa Philippines. Tignan nyo guys, oh, dito sa area na to, chine-check lang natin kung magkano yung wagyu tuloy, yung Hida beef. Tignan nyo, 4,300, 5 pieces. Pero high quality daw kasi talaga yan. We're here! Ang ganda! Ang ganda-ganda! Oh! Guys, ito na yun! Picture tayo. Ito siya. Grabe, ang ganda. So guys, pwede din kayo bumili dito ng mga sushi, ng mga coffee, ng mga matcha. Sige, bumili nga tayo ng sushi. Ito, pinipilahan siya. I mean, madaming kumakain. Magkano? 600 yen. 2 piraso. Ay, yung kanina, 900 ba yung nakita natin? Dito, 600 lang. Sige, let's check it. Let's try it. Pero wala tayong drinks. Problema guys dito, cash only usually yung mga shops. Buti na lang, may cash tayo. Kaya kapag pupunta kayo dito, just make sure magwi-withdraw kayo, okay? Para meron kayong pambili. Ito guys, itsura ng 1,000 yen just in case kung hindi pa nakakakita iba sa inyo. Ayan siya. Let's buy it here. Merong iba-iba. Merong Hida beef, lean meat sushi. So, 600 yen. Dalawa. Merong premium. Ah, may premium. Rare parts of Hida beef. So, premium ba tayo? Or dito? Sige, mag-premium na tayo. Minsan lang naman tayo makakatikim eh. Na? Hello. One premium Hida beef sushi, please. Yeah. I please put them on it. Sir, here? Okay. Ang galing guys, dito ilalagay yung pera tapos babagsak siya. Wala lang. Share ko lang sa inyo. Nandito kayo magbabayad. Thank you for your purchase. Please eat Hida beef sushi inside the store. Enter from the small entrance. Please do not eat in front of the other buildings. Ah, okay. Kailangan natin pumasok dito para kumain. Okay? Hindi pwedeng kainin dito. Hindi din pwedeng kainin dito. Hindi siya proper. Wasabi okay? Yeah, please. Thank you. A little. Only okay. Thank you. Arigato. Ito siya guys. Pwede din kainin tong pinaka-orange. Inabot lang sa kamay sa atin. Okay, let's go. So, pag-yuko-yuko siya. So, mas binili na natin yung mahal.
kasi minsan lang naman. And also, para matikman na natin the best. Minsan kasi guys, ito ha, share ko lang sa inyo to. I know na hindi naman tayo magkakamukha ng mga traveling style, pero at some point, may mga time na parang it's okay na kahit doon lang kasi siya mabibili eh. Parang itong Hida beef, dito lang sa Takayama mabibili. So, okay lang ding mag-splurge ng a little. Though kung nagtitipid kayo, okay lang. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, if ever, kung konti lang na maidadagdag, kasi 600 yen yung normal, tapos ito 1,000 yen. So, basically, ang idadagdag lang is 400. So, might as well, magganito na kayo. Okay, kainin natin. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ng beef. Ang premium nga ng lasa. Ang sarap. I-rate ko to guys ng 9 out of 10. Ang sarap. Guys, ang sarap. So, 9 out of 10 siya. Kasi, kaya ko siya na 9 out of 10. Masarap yung lasa. Okay din naman yung presyo kasi dito lang naman siya mabibili. Pero hindi ko siya manguya eh. Alam niyo yan, hindi ko siya manguya ng isang nguyaan. Kasi yung mga beef na pang 10 out of 10, mga panghuya ang levels eh. So, kapag kakagatin natin yung dulo, sumasama yung buo. So, basically, naiiwan yung pinaka parang rice. So, okay pa rin siya. I-try nyo siya. Pakita ko ulit sa inyo kung ano yung store. Ito yung store. Okay? If ever guys, mayroon din dito binebenta na creme brulee and also rich green tea na soft tea and also green tea with milk. So, green tea latte. Okay? So, 500 yen ang green tea latte. Ang ice cream, 500 yen din. Creamiya, meron sila. 600 yen. Next naman guys, sa puntahan natin is ang Takayama Jinya. Guys, ito yung area na kung saan kung gusto niyo ng sake, pwede kayo dito. So, ayan yung mga cup na inuman, oh, if you like. Ayan, oh. Pwede din kayo magpa-exchange ng money. Ayan siya. Tingnan nyo, sake cup for sake tasting only. Testing. 1 token. So, 1 token, 150 yen. 2 tokens, 300. Hanggang sa maka-discount kayo pagka malakas kayo uminom, di ba? Ito yung mga iba't ibang flavor. Ayan yung nasa loob. If ever, kung gusto nyo. Parang ito naman, nakita naman natin to kila Den and Berto. So, shout out, Den and Berto! Lalagay ko dito yung YouTube channel nila if ever. Pwede nyo silang panoorin din. Mga magagaling na doktor na YouTubers. Guys, hindi tayo masake, pero parang gusto ko siyang subukan. So, bumili tayo. Ito. So, 2 token. Ayan. At least nakadalawa tayo. May sukli naman silang ibinigay. Ayan. So, sa mga coins, ayan, merong color gold. Yun yung pinaka-token for this sake experience. Funasaka Sake Experience. So, sige. Kumuha tayo ng isa. Ba't ayaw? Ayan. So, ito yung nakuha natin na cup. Pwede na natin iuwi after. Teka, ang hirap ng solo traveler. Wala tayong taghawak ng camera. Buksan natin. Ayan siya. So, ito yung gagamitin natin for sake tasting. Lagay muna natin to here. Tapos, ito yung pambabayad natin. Itong 1 token na to. Ngayon guys, ang hindi natin alam kung saan dito yung tawag doon? Matamis. Baka super tapang naman. Pero naman kasi may mga description. Ito, 100% carefully selected yuzu juice from Japan. So, ito siya. Insert 1 coin dyan. Aroma, character, and taste. A rich and full-bodied flavor type. Ito naman, light type. Light and easy to drink. Aroma. Ayan guys, may iba-iba eh. Alcohol, 16%.
Diyos ko, ito, ang tapang nito, 19% yung alcohol nito. Oh. Ito sana guys, gusto natin. Kaya lang parang wala man lang siyang sipa. May 7% na alcohol. Sige, 7% naman siya. Try tayo. So, dito. Ayun, so ito na. So ito yung pinili natin kasi ito yung pinakamababang percentage na alcohol. Kaya gusto ko sa sulok tayo. Kasi baka, makita nila yung reaction natin. Sabihin, 7% na lang. Grabe ka pa makareact. Okay, ito. 3, 2, 1. Wala namang lasa. Wala namang ano. May lasa siya, oo. Pero walang walang sipa. Guys, bumili pa tayo ng 2 token. Parang hindi ako panatag dun sa ginawa natin. Wala man lang katapang-tapang ba. Yan. So, 2 tokens. Grabe, 2 shot yan. Oh my God, lahat wala 15% na. Wala nang mababaw-babaw. Ayan na, oh. Pero ito, nakalagay light and easy to drink. Totoo ba yan? Sige, kumuha tayo. Nakalagay light eh. Ayan guys, light and easy to drink daw. Ano natin tong color blue. Ang pait. Nasa alcohol. Kala ko ba light? Pero light nga. Pero ramdam ko alcohol. Ginusto mo yun, Ivan. Gusto mo nang may sipa, di ba? Ayan, sinipa ka tuloy. At para naman guys sa last natin na token, dito tayo. Nakalagay kasi dito, smooth and fruity. Alcohol 16%, Diyos ko Lord. Laki. Sige, bunog na tayo ang token natin. Ito. At ito ya. Sige. Natin. Tapang. Wala sa alcohol. Tapang. Lord, tapang. Tapang. Ay, Ivan, bakit ba bigla ka nagsakit tasting? Ano na pumasok sa isip mo? So, nahugasan na natin yung ating cup. So, drinkable din to. Minom muna tayo ng tubig. Nag-init tayo, guys. Nag-init tayo. Baka mamaya namumula na ako. Huwag nyo nang pansinin kapag nakita nyo namula ako sa vlog, ha. Ganun talaga. Bihira lang tayo maka-experience ng ganyan dito. Guys, ang tapang ng 2 tinikman nating recent na sake. Tapang. Teka nga, mag-candy ako. Ang tapang. Ikaw ba naman uminom ng... Tapang, lasang alcohol. Ayan, buti na lang may candy tayo. Nabili natin sa Korea ata ito. Tapang. Parang feeling ko nahihila ako. I feel so drunk. Si OA. Nakatatlo lang na cup. Lasing na siya daw. Ay, dito sa area na to, meron ding morning markets. Ayan, oh. Tignan nyo. Ito guys, welcome to Takayama Jinya. So, gusto ko lang guys ipakita sa inyo from afar. Hindi na tayo papasok kasi may entrance. Yan lang. So, this one guys is nag-serve siya as a government office nung Edo period. May kapawisan ako, nag-iinit ako. Tignan nyo. Nakikita nyo naman ang kintab na ng ating forehead. Guys, natural historic site yon. And if ever kung gusto niyo magpunta dito, feel free to do so. 440 yen yung entrance na nakita natin dun sa mismong parang counter. Yun nga lang tayo, hindi na tayo makakapunta doon because tawag doon, konti na lang yung time natin. Maglalakad pa tayo sa mismong pick-up location, yung sa bus parking spot. So, let's go na 700 meters din yung lalakarin natin. Pero, alam nyo, kidding aside, super okay and super isa din sa naging highlight ng Takayama experience natin, yung sake tasting. Nagustuhan ko siya. Pero kung ako itatanungin nyo, parang mas dun ako sa first one na parang medyo pineapple-y yung taste. Yung second, light lang siya pero may sipa na guys eh. 15% ba naman yung alcohol? Yung third, mas matapang. 16% ba naman, 'di ba? Tapos guys, alam niyo ba, 'di ba kanina sinasabi ko sa inyo, magaganda yung mga bahay dito, yung mga traditional houses. Dito sa Japan during Edo period, super highly respected yung mga carpenters dito, like mga Takayama based na carpenters. Grabe.
Kasi ang gaganda naman talaga, ang pupulido ng mga gawa nila. Tapos guys, kaya sikat yung sake tasting doon sa pinuntahan natin. Kasi yung sake brewing culture dito, super strong niya. Like super highly respected at super gaganda ng mga quality na nagagawa nila. Thanks to pure mountain water na meron sila dito. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, nakapaligid to sa Japanese Alps, di ba? Hanggang ngayon, may mga Hida beef pa din dito. Gana dito? 25,850. Combination plate naman siya. Guys, nag-iinit si Ivan DG. Alam niyo yun? Woo! Ito pa yun, meron pang skewered Hida beef, 700 yen. Tapos skewered Hida beef roll with garlic rice, 700. Skewered Okomino chicken, 500. And Frankfurter, 400. O, diba? Gusto niyo yun? Habang sa gitna ng pag-iinit natin, tayo pa rin ay nagre-report. Serbisyong totoo lang, 24 oras, nagpapatrol, kabayan, Noli de Castro, back to you, Karen Davila. So guys, we're back na here sa Takayama Betswin Shorenji Temple. Ayan, dito po yung parking. Ayan. Yung tour guide natin guys, si Yu, super connected siya. So message siya ng message kung malapit na ba kayo, ganyan. So, andito lahat ng bus oh. Ayan. Bale guys, ito yung bus natin. So, intayin na natin yung 11:50. Then, aalis na tayo. Pero ang advice kasi ng tour guide is 2 minutes in advance daw. Andito na dapat. And isipin nyo, napakadami oh. Ang daming mga turista. Lahat yan mga day tour ha, mga day trips. So, hindi na natin napuntahan yung isa. So, ilalagay ko dito sa description. I mean, dito sa screen kung ano yung isang temple na hindi natin napuntahan. Kasi mas pinaroritize natin yung sake. Mas ginusto kasi natin yan talaga. Gusto ko din ma-experience natin eh. Alam nyo ngayon, nag-iinit ako. Pinagpapawisan ako, like literally, even hanggang dito sa loob. Hanggang dyan. We're here na guys, sa Shirakawa-go area. Ayan na. And grabe, ngayon lang tayo nakarating, super traffic. Holiday daw kasi ngayon sa Japan. Ang ganda lang guys, kasi tika nyo, may snow pa dito. And ang lamig. Grabe, na-miss natin yung ganitong klaseng lamig. Pero kung tititigan nyo, yung mga ganitong klaseng buwan, mga taglusaw na. So ngayon po ay February 23, taglusaw na yung mga yelo dito. May pinanonood lang natin kasi mga vlogs. Ay! Tingnan niyo, warning, merong may oso. Wow! Akala ko nung una yung bridge dito, hindi siya semento. Ba't semento siya? Hindi siya umaalog-alog. Ay, umaalog-alog a little. So guys, additional fun fact, ito Shirakawa-go, matatagpuan pa rin to sa Gifu Prefecture sa Central Japan. And it is a designated UNESCO World Heritage Site simula pa noong 1995. Ayan, we're entering the area. So ito guys, Shirakawa-go, famous siya because of its traditional farmhouses. Ayan siya. Feeling ko, kung gusto niyo yung talagang mga snow pile o pile of snow, yung makikita niyo dito, feeling ko mga January yung punta niyo. Mas okay yun. Ay, ang ganda! Very normal lang siya, pero it's giving Japan talaga. Yung parang merong mga flowing water na ganyan. Tapos meron parang pa ganun. Koi fish na lang ang kulang. Pumunta na muna tayo doon sa pinaka main road. So dire-diretsuhin natin to, then left daw. Oh, may mga shops here oh. Mahal naman ang dami, 2,530 yen. Yung t-shirt, guys, papadinig ko sa inyo yung tunog ng water dito, like walang background music. Pakinggan nyo. Tingnan nyo, meron din dito Hida Beef Udon if ever kung gusto nyo. 1,500 yen ang price niya. And alam nyo, share ko lang sa inyo, to be honest, itong way natin ngayon, kasi diba naka-tour tayo, medyo fast-paced siya, so mabilis. Alam nyo yan? So, tulad naman sa mga sinasabi ko sa inyo before, merong pros and cons itong pagtutour at pagti-DIY.
So, this time, since nag-tour tayo, expected na natin na mabilis siya, ganyan. And also, kung mabilis, ibig sabihin, medyo maikli lang yung time natin sa mga tourist spots. So, ang advantage kapag naka-tour tayo, less hassle talaga. Like, hindi na tayo magta-transfer. Kapag kami senior citizens kayong kasama, PWD, hirap maglakad, ganyan, mas advisable tong tour. Kasi isipin nyo, sasakay lang ng bus, dadali na kayo kung saang destination mismo. Kapag ka naman kasi magdi-DIY kayo, is bibili pa kayo ng ticket, magta-transfer pa kayo, maglalakad kayo, ganyan. Yun lang siya. So, kung kayo po ay ang trip nyo ay kunyari dito sa Shirakawa Go, whole day kayo mag-explore, huwag kayo mag-tour. Mag-DIY kayo. And kapag ka naman kunyari, gusto nyo Takayama, one day kayo mag-explore, so one whole day Takayama, one whole day Shirakawa Go, huwag kayo mag-tour. Hindi ito yung advisable sa inyo, okay? So, tayo kasi, minamaximize natin yung time natin kasi madami pa tayong gustong puntahan sa specific number of days lang na meron tayo dito sa Japan. Okay? If ever kung gusto niyo yung tour natin ngayon, yung link ilalagay ko sa ibaba. Less hassle pa din siya. Yun nga lang, 1 hour and 30 minutes usually yung mga inaalat sa mga iba't ibang mga tourist spots. Okay? Tapos guys, kung gusto niyo bilhin tong sikat na pudding here, pwede kayong pumila. Though napakahaba ng pila. Parang I think advisable yun kapag DIY kayo. Kasi madaming time ang makakonsume. Alam nyo ba guys, yung mga ibang bahay dito, over 250 years old na siya. Ganun siya katagal. Kaya kung makikita nyo, talagang parang lumot-lumot na levels na yung iba. Pero itong mga ganyan, it's giving yung naalala nyo nung nagpunta tayo ng Batanes. Yung mga ganyan guys, super tibay niyan. Like super kapal din yan. Kapag ka umuulan, talagang pagka yung mismo mga water droplets, bababa lang na ganun. Nakita natin yan eh. Sinabi sa atin ng tour guide, nakalimutan ko kung ano yung tawag sa Batanes na parang ganyang roof. Lalagay ko na lang dito sa screen. Tignan nyo guys yung mga turista dito. Karamihan ng mga nagki-picture andito sa area na to kasi ito na lang yung part dito sa Shirakawa Go na merong makapal na snow na talagang it's giving winter vibe. Alam nyo, hindi kayo magugutan dito. Napakadaming mga nagbebenta ng kung ano-ano dito. Ice cream, doon handmade parang yakisoba, tapos mga udon, ganyan. Tapos meron pa mga parang yung mga beef. Tulad guys ng sinabi ko kanina sa inyo, di ba kinompare natin sila sa Batanes, yung roof nila. Pero dito, yung mga steep roofs na yan, ay naka-design talaga yan para kayanin yung mga heavy snow. Kasi, may papakita ko sa inyo picture. Lalagay ko dito. Ayan. Sikat to kapag ka peak winter tapos gabi. So, it's giving parang Zermatt, Switzerland. Yung vibe na binibigay. Ganun siya. Kaya, pagka naka-tour kayo, hindi nyo magagawa yon. Kasi tanghali pa lang, umaalis na dito sa Shirakawa Go. Pero kung for some reason, kung gusto nyo magstay dito, meron for sure mga accommodation din dito. Maaabutan nyo for sure yon. Yung it's giving Zermatt vibes. Tignan nyo, kasalukuyan na ngayong nalulusaw yung mga snow. Sana mag-snow dito sa mga susunod na araw. Pero kung hindi mag-i-snow, sa mga viewers natin na pupunta dito ng mga bandang March, wala nang ano. Tapos guys, tignan nyo mabuti kasi yung parang mga bahay na ganyan, hindi siya yung parang super ingay ng business nila. Meron mga nakatakip-takip na ganyan, pero mga restaurants to. Tignan nyo lang mga signs na ganyan. Also, alam nyo, isa sa mga pinaka-major na pinakakabuhayan dito, nagre-rely yung region na to sa silk farming. So, itong upper floor sa taas, yan is ginagamit yon for silk cultivation. Yun nga lang, wala akong maipapakita sa inyo dito at hindi naman tayo makakapasok sa loob. But, again, magre-research tayo online, kukuha tayo ng photo sa internet. Wink! Yan, ganyan guys ang itsura. Dito guys, meron pa pala ditong area na talagang covered ng snow, kaya lang may mga cover eh. May bawal tumawid, ganon. Hindi naman tayo pwede mag-trespassing dyan. Papakita ko lang sa inyo guys kung ano pa yung mga pwede nyo mabili dito. Ayan. Pwede din kayo bumili ng mga magnets. So, 450 yen. Yung mas maganda is 500 yen. Nag-e-enjoy ba kayo sa Japan? O, diba? Sumagot sila agad. Tumatango sila guys.
So guys, may nadaanan tayo dito na nagbebenta ng Uji Green Tea, mix ng vanilla and green tea, and rich vanilla na soft serve ice cream. Bumili tayo. Kaya lang cash lang again yung tinatanggap nila dito. One vanilla and the green tea mix, please. Sorry. Yeah, that one, yeah. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ayan guys! Bumili tayo ng ganito kasi parang ang init ng araw dito. Sabi ko, okay. We deserve a green tea na ice cream. Pero ayoko na masyado matapang, kaya minixan natin. Let's taste it. Ay, wait, picture natin. Ayan, tikman na natin. Sarap. Yung green tea part, malalasahan mo yung lasa ng matcha. May pait ng onte, pero nababalansin ng vanilla. Kaya nagiging creamy. If ever kung gusto niyo bumili, dito lang yan guys. And super dami din naman nagbebenta na ice cream dito. Kaya kahit saan pwede kayong bumili. Pero ito masarap. Wait lang, kailangan pala nating huminto. Kasi dito nga pala sa Japan, hindi pwedeng kumakain habang naglalakad. Baliktad. Hindi pwedeng naglalakad habang kumakain. Ayun. Pero may mga naglalakad na kumakain. Ng Japanese din, sa likod natin. Let's go back na guys sa parking. Because lilipat na tayo sa ating lunch place. Yan, tatawid na naman tayo dito sa bridge. So guys, ito yung kasamang food nung tour natin. So basically, mayroon tayong soup dito. Ito yung Hida beef. So basically, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siya. Ayan. And of course, may rice. Ayan, may rice na kasama here. So nakitable tayo sa iba because mag-isa lang tayo. Tapos na tayo kumain guys, and ngayon bibigyan ko kayo ng feedback. Hindi ako nakapag-feedback kanina kasi pinagsama-sama yung mga tao. So may mga kasama tayo sa table, nahihiya akong mag-share. Alam niyo yun, may mga Pilipino kasi tayong katabi. Pero masarap guys yung Hida beef. Pero kung i-rate ko siya, parang 8 out of 10 siya. Pero masarap siya, don't get me wrong. Sa lambot, okay. Pero hindi siya level na kapag kanginuya mo, yung durug agad, ganun. So, kung pagkukumparahin siya sa Kobe beef, mas Kobe beef tayo, opo. Mas gusto natin yung Kobe beef at mas nasasarapan natin siya. So, masarap din siya, may lasa, and maganda din yung yung tenderness niya level, pero hindi lang yung to the point na pag ginanon mo is kagat talaga siya. Parang yung natikman din natin kanina sa sushi, ganun lang din talaga, pero mas masarap yung doon sa may sushi, yung quality ng beef doon. Okay? And also, dito may mga side dishes na nakasama. So, wala na tayong binayaran at all kasi kasama na siya dun sa tour na binook natin kay Cloak. And pwede namang wala kayong kasamang lunch, dun kayo sa Takayama kakain, if ganun. Pero since tayo, ibang klaseng tour kasi atin eh. So, dito tayo kumain. So, yun lang naman ang gusto ko masabi sa inyo. At ngayon, ano oras na? Babalik na tayo sa Nagoya City Center, 3:53. Sabi by 6 o'clock daw, nandun na tayo sa Nagoya Station. Let's go!